At ano, ano yan, napikong ka na kay Gadon? Hindi, na-scandalize ako as a lawyer and as an officer of the court. Mali naman yun. Kaibigan ko yun actually. Malimit kami magkantahan doon, etc. Kanya lang, medyo lumabis na. We are friends, but I'm an officer of the court first. Yan si Atty. Ferde Topacio, kaibigan ko yan. Style niya talaga mag-ingay. Kasi kung hindi siya mag-iingay, wala siyang kliyente. Pero itong mga kliyente niya, mga biktima yan, akala magaling ang kanyang depensa dahil kasi maingay, pero lahat sila nakakulong. Okay, ayan na nga, no? Uminit itong si Attorney Larry Gadon. Pero attorney pa ba si Larry Gadon? Nadisbar ito eh. Uminit itong si Larry Gadon dahil sa ginawa nito ni Topacio. Pareha itong attorney dati ha. Dati kasi attorney na disbar yung isa, pero isa si Attorney Topacio, yung magaling idol natin yan lahat, okay? Si Attorney Topacio, ang balita kanina nag-file ng petition ng indirect contempt dito laban kay Larry Gadon. Alam naman natin kung anong ginawa ni Larry Gadon, di ba? Nung sinabihan niya itong Supreme Court na tuta ng mga Duterte, dapat naman nating irerespeto ang judiciary, di ba? So maraming mga lawyers na hindi po naggugustuhan itong ginawa ni Larry Gadon. So yan, finailan siya ng petition ng indirect contempt. At ngayon naman, ipapakita rin natin itong si Larry Gadon, rumisbak rin kay Topacio at uminit. Napikon siguro siya sa ginawa ni Topacio. Pakikinggan natin si Gadon para fair tayo dito sa Donmar TV at ire-react natin ang dalawang kampo. Okay? Eto, Bongbong Marcos, bakit tiklop ang kanyang bibig patungkol dito sa online gambling? Bakit hindi ito pinag-usapan during the SONA? Di ba? Si isa dito sa mga uminit ng ulo ay itong si Senator Tulfo, di ba? Kasi sobrang dami pong na mga nabibiktima dito sa online gambling na ito. Kung ako yung presidente, ito yung uunahin kong iban itong online gambling. Pero bakit wala silang say dito? I love na this. Di ba? May nakita pa nga yung asawa ko, no, sa kanyang pagiging nanonood siya ng mga balita sa Facebook. May nakita siyang balita doon na ipinakita niya sa akin, yung doon sa House of Representatives may mga kongresista doon nagsisession, first day ng session raw, may nanonood ng mga sabong-sabong doon. Grabe. Shoutout nga pala sa asawa ko. May trabaho siya kanina tapos sinita ko kasi yung keyboard niya marinig dito sa microphone ko So yan, pag-usapan natin yan. Si Bongbong Marcos na walang kibo diyan sa online gambling na yan. Eto, last but not the least, pag-usapan natin itong si Princess ng spokesperson ng House of Representatives, no, in interview ito ni Pinky Webb. Ito yung nagre-react ang HOR patungkol po dito sa SC ruling na sinabihang unconstitutional ang itong ginawa ng House of Representatives, no, laban kay VP Sara sa pag-file ng impeachment complaint. Okay, at ipapaliwanag yan ng House of Representatives bakit sila pumalag dito sa Supreme Court. Okay, so yun ang pag-uusapan natin, pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel.
ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, kung matatandaan po natin, I think that was during the SONA, no? Na bago pumasok itong si Larry Gadon, may ambush interview siya, no? At nung tinanong siya sa media patungkol doon sa nangyari nga sa Supreme Court, na sabi ng Supreme Court na unconstitutional itong ginawa ng House of Representatives, no? Itong impeachment complaint. Uminit itong ulo ni Larry Gadon. Ipinakita natin yan sa previous vlogs natin, di ba? At sinabi niya doon, nagsisigaw pa siya, ha? Sinabi niya na galit siya na ito raw Supreme Court ay tuta ng mga Duterte. Di ba? In-explain natin yan, no? Na mali itong sinabi ni Larry Gadon na tuta ng mga Duterte ang Supreme Court. Kasi kung tuta ang Supreme Court ng mga Duterte, bakit nakakulong ngayon si Duterte sa The Hague, di ba? At si VP Sara wala ring power because hindi pa naman siya presidente. Naghihintay lang naman ang vice president na matigok ang presidente saka siya mag take over. Ganyan naman talaga ang konstitusyon natin eh. Ang vice president maghihintay lamang. Kasi hindi natin alam, you'll never know, no? Na baka may mangyari sa presidente na hindi natin hindi natin gusto yung mangyari kay Bongbong Marcos, pero hindi natin alam, no? So ngayon, ang mga Duterte, ano yung ibig sabihin ko is wala talagang power ang mga Duterte ngayon. Paano naging tuta ang Supreme Court? 'Di ba? So maling-mali dito si Larry Gadon. And as far as I know, hindi lang naman si Larry Gadon ang kanilang finailan ng petition ng indirect contempt. I think pati itong si Hidarian at yung si Ngiwi Akbayan, silang tatlo. So, ito si Topacio, ha, pakikinggan natin si Topacio. Anong reason niya dito? Yung ayatas may pinadala mo sa grupo sa Actually, yun yun eh. At ano yan, napikong ka na kay Gadon. Hindi, na-scandalize ako as So, tinanong siya, Atty. Topacio, napikon ka pa talaga kay Gadon? Actually, Topacio was very professional, ha? Kasi nung final niya ito, hindi naman siya nagalit, di ba? Ang sa kanya, kung ano yung tama, doon lang si Topacio. Napikon ka ba? Hindi. Ito yung reason niya. as a lawyer and as an officer of the court. Mali naman yun. Kaibigan ko yun actually. Malimit kami magkantahan doon, etc. Kanya lang, medyo lumabis na. So, itong pag-file ng petition ni Topacio kay Gadon, wala itong personalan. Sa tingin lang ni Topacio, sobrang mali yun. Kasi dapat, yung mga lawyers na yan, sila po ay malaki po ang kanilang respeto sa Supreme Court. Kaya nga tinawag yung Supreme kasi yun na po ang pinakamataas na korte sa bansa natin. So kung babastusin mo ang Supreme Court, meaning to say, ikaw as a lawyer, no, naging lawyer ka pa, na at the end of the day, babastusin mo lang rin, di ba? So sobrang mali yun. Sana ang halaga po ng mga lawyers, nakabase po yan sa integrity at credibility. Na kung ikalandraka mo yan sa buong mundo na
tuta ng mga Duterte itong Supreme Court, sobrang mali yan. Kasi alam mo, Larry Gadon, kung ano ang trabaho ng Supreme Court. Hindi yan basta-basta magdedesisyon na sa puso lamang nila. Sabi nga nila, itong pagdesisyon ng Supreme Court ay technical ito. Meron silang nakita sa technicalities na sobrang labag sa ating Constitution. Isa na doon, yung isa lang magsampa ng impeachment sa isang government official sa isang taon. Kung bobo ka, kagaya ni Larry Gadon, hindi yun maiintindihan. Kaya siguro siya galit. Dinamay pa niya si VP Sara na sinabi niya na mas grabe raw yung ginawa kay VP Sara compare sa kanya at siya pa yung nadisbar. Larry Gadon, do not compare yourself to VP Sara kasi ang bobo mo, si VP Sara is genius yung utak nun eh. Diba? Ikaw, wala ka. Bobo ka. Diba? Ikaw nga ang nagpauso ng bobo, diba? Oh. Because ikaw yun. Diba? Kung marunong kang magbasa, binasa mo sana yung Supreme Court ruling. Kung binasa mo, maiintindihan mo sana. Kaso bobo ka, so hindi mo naintindihan, kaya ka ngayon tumatahol. Di ba? Ganun na kasimple. Ito yung kay Topacio naman. We are friends, but I'm an officer of the court first. Di ba? Kaalam ko, magkaibigan itong dalawa. Nung panahon na itong si Gadon ay Duterte pa, no? Sumuporta ito kay Duterte eh. Isa ito sa mga dikit ng dikit sa pangalan ng mga Duterte nung sikat pa si Duterte. Noong pagtapos ng termino ni Tatay Digong, tumalon na sa kabila. Di ba? Yan yung mga taong mga BO-BO. So, ngayon, walang personalan itong ginawa ni Topacio. Itong kay Topacio ay purely, no, kung ano ang nilabag sa ginawa ni Larry Gadon, yun lang ang sa kanya ni Topacio. Anong position na pa niya? Indirect contempt. Indirect. Alam niyo po, kaibigan ko yung si Atty. Gadon. In fact, lagi kami nagko-concert niyan. But kasamang Larry, I'm sorry, but this is no laughing matter. I am an officer of the court, and as such, isang katungkulan ko na ipagtanggol ang karangalan at reputasyon ng ating kataas-taasang hukuman. So, I'm sorry. I hope we can still be friends. Sa akin, this is nothing personal. This is part of my duties as an officer of the court. I had to do this. I hope you understand. Alam ko na kung ikaw ay abogado pa rin hanggang ngayon at ako ang gumawa nito, if the situation were reversed, you would have done the same thing. Pero sir, Diba? So, sabi ni Topacio, kung si Topacio ang nagmumura dito sa Supreme Court at lawyer siya, attorney pa siya, siguro naman ikaw rin, Larry Gadon, ganun rin ang gagawin mo. Mag-file ka ng petition. Sa kayabangan mo, Larry Gadon, anong nangyari ngayon? Diba? Napahama ka tuloy. Napahama ka tuloy. Ang dahilan na nadisbar ka, sarili mo lang ang the cause of nadisbar ka. Remember ha, hindi basta-basta magdidisbar ang Supreme Court kung wala kang ginawa. Kung hindi ka lang mayabang, Larry Gadon, hindi ka sana nadisbar ngayon. Di ba? Sapagkat sinabi niya 3 beses sa kanyang panayam, ang Korte Suprema ay tuta ng mga Duterte. Yan talagang tumatak eh. Dinamay niya pa si Duterte dito.
na tuta. Ang pag-usapan natin dito, Larry Gadon, if you are really a real lawyer, pag-usapan natin ang argumento. Ano yung mga facts dito? Bakit nasabi ng Supreme Court na unconstitutional ito? You will look into the technicalities, not on the politics sides. Kasi yung judiciary, hindi naman yan mamumulitika eh. Kasi, ika nga, sabi nila, ito ay iniskwela, ang tawag doon, ano kayo dito? Nag-aral kayo dito. Di ba? Nag-aral kayo kung paano yung patungkol sa Constitution ng Pilipinas. Pinag-aralan niyo ito lahat eh. So, hindi yan basta-basta na magdidesisyon sila according sa kung anong nasa puso nila. Alam mo yan, Larry Gadon. But still, you insist on mocking the Supreme Court. So, ayan tuloy, napahama ka. Sininggle out pa niya ang punong mahistrado ng kataas-taasang hukuman. At 3 beses niyang sinabi, I was scandalized to be candid sapagkat bagamat meron tayong freedom of expression and sometimes I have also criticized some decisions of the court, there should be boundaries. Pagka gano'n na pong masyadong vitriolic na at vituperative, masyadong maangas na at libelous na po yun eh. Hindi po natin maaaring palampasin. So, imagine that one, no? Inakusahan mo ang Supreme Court na tuta ng mga Duterte. Hindi maganda. You mean to say, yung, ano yun eh, unanimous decision? Ilan ba yun? 15 judges? 16 judges. Kalimutan ko. Oh. Masasabi mo bang tuta yun lahat? Pati yung mga inappoint ni Bongbong Marcos, bumoto rin na unconstitutional yung impeachment. Yung appointee ni Pinoy. Hindi naman lahat yun kay Duterte yung mga tao doon. And I believe na itong Supreme Court ay ginawa lang nila ang kanilang trabaho. Oh, nakikita ko na ito ay galing sa puso. Kaya nga, ako, napapansin ko dito nila Hontiveros at sa mga ilan na mga hindi attorney na mga senador o mga kongresista, takot yan sila. Ito mga kalaban ng mga Duterte, takot yan sila kapag Supreme Court na ang dadalhin na sa Supreme Court ang mga reklamo. Takot sila kasi kagaya ng si Duterte, takot sila na dito ililitis ang kaso ni Duterte kasi alam nilang mananalo si Duterte. Because ang korte po ay magsasabi lamang ng totoo. Kung ano yung tunay na nangyari basing sa technicalities, evidences, magdidesisyon ang korte. Yung kay Dilima, si Dilima na absuelto, nirespeto naman natin yung lahat eh. Tingnan mo sila Topacio, sina Attorney Panelo. Lahat ng mga attorney na mga kampo nila Duterte, wala silang say nung si Dilima ay naabsuelto. Because nire-respeto nila ang korte. Okay? So sana naman ikaw ganon ka rin. Attorney ka pa naman, dapat irespeto mo kung ano ang desisyon ng korte. Magiging useless po ang Supreme Court, ang korte sa Pilipinas at the end of the day kung hindi natin irespeto ang final decision. So hindi na lang tayo magtatayo ng 3 branches of government tayo eh. Executive, legislative, judiciary. Kung hindi natin papaniwalaan ito, bakit pa tayo nagtayo ng branches of government? Diba? Ikaw magtayo ka na ng sarili mong gobyerno. Larry Gadon, diba? Pati nga si Bongbong Marcos sa kanyang executive branch criticize natin pero nire-respeto pa rin natin kung ano yung kanyang ginagawa kahit kinikriticize natin.
Oh, sinabi ba namin na ikaw Bongbong Marcos, tuta ka ng mga Duterte? Oh, wala. Patuloy laman si Marcos na ganyan. Oh, kung anong desisyon niya, sasabihin na lang namin, okay, wala tayong magagawa kasi siya yung presidente. Oh. Pero yung sasabihin mo ang Supreme Court, tapos attorney ka, sasabihin mo na tuta kayo ng mga Duterte, bali yung desisyon yun. That's very wrong. Okay? Kinalulungkot ko kasamang Larry, I really had to do this. So, ito. Para fair tayo dito sa Donmar TV, pakinggan din natin si Larry Gadon. Oh, Larry Gadon, pasok! Asong ulol daw. O, kung ang pagtatanong sa accountability ng isang public official ay Hindi ka naman nagtatanong kinunclude mo kaagad na tuta sila ng Duterte. Yan ang mali mo. Hindi ka nagtatanong asong ulol, Wala akong narinig, Larry Gadon, na sinabi mo na Supreme Court. Ha? Bakit ba wala akong narinig na sinabi mo na Supreme Court, tuta ba kayo ng mga Duterte? Wala kang tanong, di ba? Going back to your video, sinabi mo na, tuta na mga Duterte, tuta na mga Duterte, sinabi mo. ano naman ang mga taong mga tanga at mga bobo na Ikaw yun Ikaw pa simuno niyan ninanakawan na ay wala pa ring kibo at kumakampi. Ninanakawan na ng kibo. Larry Gadon, ikaw ang nagsabi niya na may ebidensya ka ba? Ha? Kasi kung may ebidensya ka, ipakita mo sa Supreme Court. Kasi ang nakita sa Supreme Court, malinis si BP Sara. Ang tawag sa mga yan ay mga asong, mga tanga at bobo. Hindi tanga at bobo. Ang tawag doon, sinunod lang nila kung ano ang nasa konstitusyon. Ikaw yung tanga at bobo. Kasi ikaw, di mo nirespeto ang judiciary. Saan napunta yung confidential funds? Tanungin mo sa sarili mo kung saan ako napunta. Wala nga silang pruweba at sinabi ng COA, malinis ang vice presidente. So ano ka ngayon? Winaldas ni Sara. Sa paniniwala mo. Pero kung tanungin mo, kung ikaw, Larry Gadon, kung tanungin mo ang COA, malinis si BP Sara. Bakit hindi mo tanungin doon sa Supreme Court? Kung ano ang nakikita nila, bakit nasabi nilang unconstitutional? Sige ka. Diba? Hindi niya maipaliwanag doon sa Kongreso, sa hearing sa Kongreso. Hindi niya ipaliwanag, kaya hindi siya tinanong. Ayaw magpaliwanag ni BP Sara sa Kongreso. Kasi hindi yon ang tamang lugar para magpaliwanag. Tapos, wala naman siya dapat ipaliwanag kasi ang mga tanong doon ay far out. Hindi niya dapat sagutin yung mga tanong na yon kasi ang pinag-usapan doon, propose siya ng budget sa Vice President, Office of the Vice President. Magpo-propose. Bakit mo tatanungin tungkol sa confidential funds? Far out. Ano kayo, propaganda? Tatanungin nyo ng far out na question? So, hindi siya siyempre masasagot doon. So, kung saan napunta ng talagang katotohanan ang pondo na ito. 625 million, daan-daang milyon na mga confidential. Yung flood control projects ng amo mo. Billions yun. Bakit hindi mo tinanong? Bakit hindi mo tinanong? Yung flood control projects, yung sa PhilHealth na kinuha nila, billion yun. Bakit wala kang kibo doon? Kasi bias ka. Bobo ka. Fans na pati si Mary Grace Piatos at si Chel Jokno ay mayroong pangalan at mayroon pang more or less mga 900 na mga pangalan na mga peke na diba? Kung mag-explain siya, walang laman. Akusa lang ng akusa. Para kang si Claire Castro ba na kahit very clear na yung balita, sasabihin fake news. Fake news yan fake news.
mga walang birth certificates na in-issue ang PSA. At hindi lamang yan. Saan ka ba naman nakakita ng abogado na nanuntok ng sheriff na sasabihin nyo na kinakampihan nyo pa? Dinamay niya pa yung nanuntok si VP Sara, no? At magpapahukay sa libing ni late President Ferdinand Marcos Sr. At magpapapatay kay BBM at kay Lisa at kay Martin. At kung gugurgurin siya. Kulang yung information mo, ha? Hindi sinabi ni VP Sara na gugurgurin niya si Liza, si Marcos at si Martin Romualdez. Ang sinabi niya, may inutusan na siya na gurgurin niya if una siyang gurgurin. Fake news ka, ha? Fake news ka doon. At mumura ng PI sa mga ito. At Dapat lang. Sinong hindi mapamura? Kayo, sobrang bobo ninyo. Nyo pa, kayo ang asong ulol. Hindi lang ulol, mga pumunta ka ng salamin tapos sabihin mo yan. bobo, mga tanga, mga estupido. Saksakan kayo ng bobo. Kung paano siya magsalita dito, it reflects on herself. Sa bobo, tanga, lahat yun describe yun sa kanya Hinahanap ko ay accountability, public accountability. Hanap mo accountability pero kinunclude mo kaagad na tuta ng mga Duterte? Accountability for public trust. Kayo naman, kampi lang kayo ng kampi. Ikaw rin, kampi ka lang ng kampi na wala ka namang ebidensya. Ikaw yun lahat ng sinabi mo Kasi mga tanga at mga bobo kayo. Ikaw yun. Yan si Atty. Ferdy Topacio, kaibigan ko yan. Kaibigan mo. Ngayon, hindi na kayo kaibigan. Kasi matalino siya, ikaw bobo. Di ba? Bobo ka Kaya mag-ingay. Kasi kung hindi siya mag-iingay, wala siyang kliyente. Pero, ikaw, nag-iingay pero walang kliyente. Talo ka. Pero itong mga kliyente niya, mga biktima yan, akala magaling. Ang kliyente niya, tama ka, biktima sa politika. Tama ka, lahat ng mga kliyente ni Topacio, biktima sa pamumulitika ng amo mo. Ano pa? Debate tayo, talo ka. Ang kanyang depensa, dahil kasi maingay, pero lahat sila nakakulong. Asan sila? Si Rodrigo Duterte, Apollo Kibuloy. Lahat yon biktima ni BBM sa pamumulitika. Amo mo yun Pareho kayo yun. Bangag. Alice Guo, si Teves, si Casiong, lahat yan nakakulong. Yan ay lahat ay mga abogado. Sinong hindi makukulong? Presidente, amo mo Bias yun Tado niya si Ferdy Topacio. Kasi maingay. Hanggang ingay lang naman. Di ba? Ikaw mas maingay. Kahit walang katuturan, ingay ka ng ingay. Pero hanap buhay yan. Hindi bali na, pagbigyan na natin yung hanap buhay niya. So inggit ka. Kasi wala kang hanap buhay. Kasi ikaw wala kang kliyente. Na-disbar ka. Nag-iingay yan kasi ako sikat. Kaya tinitira niya ako para sumikat siya. Dahil siya naman. Ang kaibahan niyon dalawa, ikaw sikat ka sa kabubuhan. Si Topacio sikat sa magaling na lawyer. Ikaw ay sikat lang sa pagiging maingay. Pero walang katuturan at lahat naman ng kliyente niya na mga pinagmamalaki niya, mga nakakulong. Wala. Sunog ka sa aking explanation, Wala, lari ka doon. Wala. Talo ka dito sa argumento ni Topacio. Ito. Punta tayo dito kay Bongbong Marcos. Bakit nga ba tiklop si Bongbong Marcos sa online gambling? Walang nabanggit sa SONA, di ba? Ito, panoorin natin balita. The president may have sidestepped the online gambling issue in his SONA, but his economic team is already laying the groundwork for reform. With most operators still unregulated, the government is now weighing stricter rules and higher taxes to boost revenue and rein in abuse. Sujin Kim has the details. President Marcos made no mention of online gambling in his fourth State of the Nation address, but Finance Secretary Ralph Recto clarified the administration's stance on the sidelines of the post-SONA briefings. Ibig sabihin, pinag-aaralan ba? Hindi natapos bago yung SONA, pero clearly
tagapagtanggol. Alam mo, Ralph Recto, tagapagtanggol ka kay Bongbong Marcos. Sinabi niya, pinag-isipan pa raw. Dapat pa ba yung dapat pa ba yung pag-isipan, Ralph Recto? Kung narinig mo ang statement ng mga senador, especially dito kay Raffy Tulfo, sobrang dami na po ang mga nabiktima dito. Marami ng krimen ang nangyari dahil sa online gambling na ito. Madaming lulong. Madaming pamilya na nasira. Daming pamilya na nagugutom dahil sa online gambling. Dahil yung iba, wala ng pera, pang online gambling, nagkikreate ng krimen para lang magkapera. Dapat pa bang pag-isipan yan? Kasi kung yan ang reasoning mo, Ralph Recto, na pinag-isipan pa yan ng presidente hanggang ngayon, ibobo yung presidente mo. Di ba? There will be additional regulations and possibly new revenues. Kahit man lang sinabi ni Bongbong Marcos na dapat itong iba na natin ito. While pinag-isipan namin, iba na natin ito, parang wala nang maging biktima dito. Ganun sana, di ba? But it is not a tax measure. Recto warned that a total ban on online gambling may backfire. My personal opinion is stronger regulation and more revenues. Because I don't think if you ban it, magpo-proliferate lang yung... Ikaw, kasi mayaman ka eh. Sa mga pobre natin mga kababayan, sila yung nabibiktima. Hindi mo ramdam, Ralph Recto. Kaya mo nasabi yan. Illegal. Current estimates show that 60% of online gambling in the Philippines operates outside the law. Only 40% is legal. If you ban it... kasi hindi raw ibaban ni Recto sa kanyang opinion kasi revenue. Pera eh. Pero sa mga pobre natin mga kababayan, kawawa, Ralph Recto. Buti kung ikaw, mayaman ka na. 100% will become illegal. Iba naman to, iba naman yung Pogo. Yung Pogo, maliwanag, marami scam. Yung Pogo, ano yun eh. Ang mga nabibiktima doon, mga taga-China lang yun, mga dayuhan. Etong online gambling, ang mga biktima dito, sarili mga Pinoy talaga. Saan ba yung logic mo? Sana ba ang logic mo doon? Mas ginusto mo pa na maraming mabiktimang Pilipino, Ralph Recto? Ang sa Pogo, mga dayuhan yun eh. Bobo mo talaga. Diba? So ito iba naman to, no? So that's where we are. So it's a balancing act that we have to do. Kung meron tayong mga politicians na ganito, kawawang Pilipinas. Possible approach, increasing the gross gaming revenue or GGR tax from 25% to as much as 30, 35, or even 40%. But Recto cautioned that the rate must strike a balance to avoid driving operators into the underground market. Recto also addressed the potential fiscal impact of the zero-tariff deal secured in the Marcos-Trump meeting. While there is still no official computation, the initial estimate is a revenue loss of 3 to... So, yun ang ano nila ha. Kawawang bayan. Ang rason lang nila, alam mo, pinag-isipan pa. Grabe ito si Bongbong Marcos. Online gambling lang yan ha, pero pinag-isipan pa niya. It's very obvious. Sinong presidente niyan? Siyempre, ban talaga yung online gambling na yan. Walang magandang idinudulot yan. Kawawa yung isa-sakripisyo natin ang mga nabibiktima, yung mga namamatay sa krimen dahil dito sa online gambling, over dito sa revenue. Kawawa naman ang mga Pilipino. Di ba? Ito. Punta tayo dito sa House of Representatives na spokesperson, si Attorney Princess, no? Ano ang opinion nila doon sa SC ruling na unconstitutional yung impeachment? Ito. Panoorin natin.
spokesperson of the House of Representatives, Attorney Princess Abante. Attorney, good to see you again. Good Thank evening. you for your Thank time. you for inviting me. All right, so interesting times, of course. Nagbukas na po ang 20th Congress. But of course, the decision of the Supreme Court recently declaring the articles of impeachment ab initio, sabi nga nila, null and void because it violated the one-year bar rule. Our understanding, of course, the House has said that they will file a motion for reconsideration. Yes. Has this been filed? Not yet. From what I was informed, the House has until August 10, the 15th day, to file the motion for reconsideration. But I understand it falls on a Sunday, so the deadline will be moved to August 11. When the Counsel of the House, through the Office of the Solicitor General, will file it, whether on the day of the deadline or before that, I have no information yet. Help us again understand that in terms of, you mentioned the Solicitor General. How does that work? The Solicitor General is the general counsel for all government institutions. So by operation of law, they represent the House of Representatives in cases where the House is named as a respondent. All right. And has there been a meeting of minds between the government counsel and the House prosecutors? Like we mentioned in our previous statements, we believe that there were erroneous facts that were relied on by the Supreme Court in their decision. The one-year ban rule was applied in the actions of the House that we followed based on the Constitution, the rules of the House, and previous rulings of the Supreme Court. And we intend to file the motion for reconsideration to clarify these erroneous facts that they relied on. Our position is that they did not take into consideration the official documents that were submitted to the Supreme Court. And in this clarification to the motion for reconsideration, we're hopeful. While we respect the Supreme Court and their decision, we will use the legal avenues that are provided for the House of Representatives to continue to assert its power given to it by the Constitution in initiating the impeachment. Under Article 11, Article 11 rather, of the 1987 Constitution. All right, I want to go back to the Solgen. I was asking, has there been a meeting between the Solgen and the House prosecutors? Or / the private prosecutors, yes. Regarding the motion for reconsideration, I understand that the House and the Office of the Solicitor General already discussed what needs to be raised in the motion for consideration. It was actually, I believe, the OSG that informed us that they intend to file a motion for consideration because of these observations that they found in the erroneous facts that were relied on by the Supreme Court, and that the House agreed that to protect the institution by fighting for its power to initiate the impeachment proceedings, that a motion for reconsideration is needed to be filed. So, to be clear, Attorney, sinong nangunguna dito ngayon? Would it be a combination of the House and the Solgen, or is it the Solgen spearheading this MR? As its counsel, the Solicitor General's office will be the one that will be preparing the motion for reconsideration. Okay. Tapos siguro with insights, of course, from the House Prosecution Panel. Definitely. The House Prosecution Panel kasi sila yung authorized by the House for the impeachment trial. But for the case before the Supreme Court, it's the OSG that will be representing the House. All right. When you said erroneous, would you be able to share with us ano yung nakita ng Solicitor General na erroneous parts of the decision of the Supreme Court regarding this impeachment case? Without preempting the arguments that will be set forth by the OSG, I will just again state what I've mentioned earlier in my statements when we announced that the House will be filing a motion for consideration. Number one, the Supreme Court mentioned that
walang plenary vote doon sa pag-transmit ng fourth complaint to the Senate, when in fact it was already in the records of the House that it was voted by the plenary, the House itself, the whole body of the House, when it was validated that the fourth complaint was signed and verified by at least 1/3 members of the House. Yun na yung vote. Yes. Yeah. And then, yung inaction na sinasabi on the first 3 complaints, that no action was done on the 3 complaints before it adjourned, when actually there was. It was done after the fourth complaint was validated, that it's been verified and signed by at least 1/3. It was archived by the plenary as well. So, balikan lang natin. So, a little bit more digestible. Ang sinasabi niyo po, Attorney, dahil nagkaroon po ng fourth impeachment complaint, which gathered more than 1/3 signatures, ito pong resolution, nakakuha po ng more than 1/3 signatures under the law in the 1987 Constitution, Article 11, that should form the articles of impeachment and will be transmitted to the Senate. Yes. Ang sinasabi niyo ba sa akin na nung na-transmit po yan ng Feb 5, the first 3 complaints that were calendared by the House that ended on February 5, the day the resolution was signed by 1/3, dinismiss po yung 3, tama ho ba? It was not dismissed, it was archived. It was archived because you had the fourth impeachment complaint. Yes, it was moot already. I see. So there's no such thing as na-dismiss, na-archive kasi may nag-supersede. Yes. Tama ho ba yun? Yes. Alright. Kung ganun ho kasi yung siguro thinking of the House, no? And the House is defending this as such. The Supreme Court obviously saw this in a different light. They saw that the first 3, magkaiba. December 2, May nakitang kaiba ang Supreme Court. Okay? impeachment complaint that was filed, the December 4 impeachment complaint that was filed, the December 19 impeachment complaint that was filed, was included in the order of business within 10 session days that actually ended, supposed to be on Feb 5. It was archived and then it was dismissed. Yun po yung kanilang sinabi doon sa kanilang Supreme Court decision. How do you actually prove or encourage them to think otherwise? Kasi nagsabit na ho kayo ng mga dokumento, hindi ho ba, when they asked for it? In the body of their decision, they relied more on news articles rather than, they did not mention, in fact, the documents that we submitted, which are records of the House of Representatives. That's why, again, we would want to file a motion for reconsideration to clarify these facts. And perhaps Paano mo nasabi na they rely more on the news? Marami sila, di ba? Unanimous decision nga eh. Di ba, Princess? Kung yung ang argumento nyo na iba yung nakita ng Supreme Court, dahil sabi mo, ang Supreme Court, mas pinagtuunan siguro ng pansin yung mga bali-balita. Pero yung mga dokumento na ipinasa nyo, meaning to say, hindi nila binasa? Imposible naman yata yun. Sa sobrang dami nila, umabot sila ng 15 siguro? 13, 14, or 16? Don't tell me, walang isa sa kanilang nagbasa at nagsabing, ito yung ganun, ganyan. Di ba? Imposible. So, there is something wrong sa inyo na side, sa HOR. perhaps that they would see that in the House's actions, in the initiation of the impeachment proceedings, that it did follow the provisions of the Constitution, including the previous rulings of the Supreme Court. When you talk about the previous ruling, are you talking about the Francisco Yes. ruling, no? Balikan lang po natin, attorney, for those who might not
really are not very enlightened with this Francisco ruling. This is the ruling to which the Supreme Court had said basically the one-year bar starts upon initiation. At ang sabi po dito sa Francisco ruling, maybe you should be the one to tell us more. The one-year ban starts at the initiation at the Committee on Justice, not the filing of the complaint. And in this case, only one complaint was initiated by the House of Representatives, and that is the 4th complaint. That was filed last February 5. Yes. All right. Doon ho kaya sa motion for reconsideration? Kahit yun lang ang ifinahil. The fact that kaya naiintindihan ko ang ang Supreme Court na sabi nila ang House of Representatives ay namumulitika kasi kahit yung isa lang, yung 4th complaint lang yung ipinasa ninyo, the fact na yung 3 nung unang complaint, yun na yun eh. Sinimulan nyo kasi doon eh. Kaya nga inimpeach nyo dyan sa House of Representatives dahil isa ito sa mga 3. Yung 3 nauna nang nagchismis eh. Itong 3 complaint eh. Di syempre, ang Supreme Court nagbabantay lang yan sa mga galaw ninyo. Di ba? Kasi duda ako dito, itong House of Representatives, palusot na lang nila na itong 4th na complaint namin, ito yung ini-initiate namin. Pero yung 3, in-archive namin. Parang palusot na lang yun eh. Posible. Nahuli na kayo eh. Na 4 yun. So, di na niya pwedeng i-archive nyo yun. Itinago nyo, pero meron pa rin na-complain. 4 lahat. Unconstitutional. It's very obvious na pinopolitikahan nyo si VP Sara at yun ang nakita ng Supreme Court. Okay? So, yun lang po ha. Yun ang reason ng House of Representatives bakit nire-respeto pa rin nila ang Supreme Court pero magkaiba ang kanilang opinion patungkol doon. Okay? Pero no matter what will happen, the decision is there already. You have to respect the Supreme Court. Okay? So, yun lang. Ipinakita ko sa inyo dito kung ano yung opinion ng House of Representatives sa ruling ng Supreme Court. Okay? Opinion ng House of Representatives. Okay? So, guys, maraming salamat at narinig nyo lahat, no? Sa lahat ng topics natin. Mag-comment, mag-react po kayo, no? Para usap-usap tayo sa comment section. Ilatag nyo ang mga argumento nyo at yan, mag-discuss tayo sa comment section. Guys, like and share this video ha para marami po ang makarinig, no? Marami po ang makaalam sa balita, updated. At sa mga ngayon lang nanood dito sa aking vlog, no, mag-subscribe na kayo kasi libre lang ang mag-subscribe, walang bayad yan ha. Kaya subscribe na sa Donmar TV. Okay? Guys, see you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.